Ang bigat ng mamahaling pluma ay halos hindi maramdaman ni Alejandro sa kanyang mga daliri. Nakatitig siya sa papel sa ibabaw ng antigong lamesang kahoy sa espasyo kung saan nakalaan ang kanyang pirma. Ito na iyon, ang huling hakbang bago niya harapin ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Pirmahan mo na, anak! Ang malambing na boses ni Isabela, ang kanyang mapapangasawa, ay tila musika sa kanyang pandinig. Ngumiti siya at dahan-dahang ibinaba ang dulo ng pluma sa papel. Ilang guhit na lang at ang kasunduang ito, isang mahalagang business deal para sa Marine Corporation, ay magiging opisyal na. Isang perpektong regalo para sa kanyang kasal. Ngunit bago pa man dumampi ang itim na tinta sa papel, huwag mong pirmahan. Isang bulong, mahina, nanginginig, ngunit sapat na para tumagos sa kanyang tainga at magpatigil sa tibok ng kanyang puso. Benta kanila. Napahinto ang kamay ni Alejandro. Nanlamig ang kanyang mga daliri sa paligid ng pluma. Ang amoy ng mga puting rosas na nakaayos sa buong silid ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Saan nanggaling iyon? Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Sa kanyang harapan, nakatayo si Isabela. Ang mukha ay isang perpektong larawan ng pagmamahal at pag-aalala. Sa tabi nito ay ang kanyang tio Ricardo, ang lalaking tumayong pangalawang ama sa kanya, na may ngiti ng pagsuporta sa mga labi. Wala namang ibang tao. May problema ba, Alejandro? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay kalmado at nag-aalala. Umiling si Alejandro. Pilit nang ngumiti. Wala naman, tiyo. May naalala lang ako. Isang guni-guni lang siguro. Dahil sa mga nerbiyos ng kasal. Sino naman ang magbubulong ng ganoong klasing bagay sa pinakamasayang araw ng buhay niya? Muli niyang ibinalik ang tingin sa kontrata. Sa mga salitang nagsasabi ng tungkol sa pagsasanib puwersa sa pagpapalago ng kanilang kumpanya. Isang bagay na pinaghirapan nilang magtiyo. Alejandro, mahal ko. Muling sabi ni Isabela, hinawakan ang kanyang balikat. Ayos ka lang ba talaga? Kanina ka pa tulala. Tumingin siya sa magandang mukha ni Isabela. Ang babaeng pinangarap niya. Ang babaeng magiging ina ng kanyang mga anak. Ang babaeng bubuo sa kanyang pagkatao. Paanong magkakaroon ng kahit anong mali sa araw na ito? Ngunit nang muli niyang ibababa ang pluma, doon niya nakita. Sa gilid ng malaking bintana, sa likuran ng kanyang tiyuhin, isang anino ang gumalaw. Isang maliit na anino. At mula sa aninong iyon, isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya. Mga matang puno ng takot, desperasyon, at isang mensaheng hindi kayang isigaw. Isang batang babae. Marumi ang suot nitong damit, magulo ang buhok, at may bahid ng dumi sa pisngi. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok sa loob ng mansyon sa gitna ng mahigpit na seguridad. Ang mga mata ng bata ay nakatutok sa kanya at ang mga labi nito ay muling bumuka. Bumigkas ng mga salitang walang tunog, ngunit malinaw na nababasa niya. Huwag. Sa isang iglap, napansin din ni Ricardo ang bata. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Sigaw ng kanyang tiyuhin. Guards! 2 security guard ang mabilis na pumasok sa silid at walang awang hinablot ang mga braso ng bata. Sir, sorry po. Hindi po namin namalayan. Alisin niyo yan sa paningin ko. Utos ni Ricardo. Ang mukha ay puno ng galit at pagkainis. Nagpumiglas ang bata. Ang mga payat nitong braso ay pilit na kumakawala. Ang mga mata nito ay hindi inaalis sa pagkakatitig kay Alejandro. Sandali! Hindi napigilan ni Alejandro na sumigaw. Ngunit huli na ang lahat. Ang bata ay mabilis na kinaladkad palabas ng silid. Bago ito tuluyang mawala, sa huling pagkakataon, lumingon ito sa kanya at sa gitna ng pagpupumiglas, isang salita na naman ang kanyang nabasa mula sa mga labi nito. Tulong. Natahimik ang buong silid.
Tanging ang malakas na paghinga na lamang ni Ricardo ang maririnig. "Pasensya ka na sa abalang yon, Alejandro," sabi ni Ricardo. Inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. "Hindi ko alam kung paano nakalusot ang mga batang kalye dito. Huwag mo nang isipin iyon. Ituloy mo na ang pagpirma para makapaghanda na tayo para sa seremonya." Bumalik ang lahat sa normal. Si Isabela ay muling ngumiti. Ang kanyang tiyuhin ay muling naging kalmado. Ang pluma ay nasa kanyang kamay pa rin. Ang kontrata ay naghihintay pa rin. Pero para kay Alejandro, may nagbago na. Ang perpektong umaga ay nabahiran na ng isang madilim na anino ng pagdududa. Ang mga salitang iyon, "Benta kanila," ang mga desperadong mata ng bata, ang biglaang galit sa mukha ng kanyang tiyo Ricardo. May mali. May isang bagay na hindi tama. "Alejandro?" Muli siyang tinawag ni Isabela, ngunit ngayon, ang boses nito ay parang may kakaibang tono. Tumingin siya sa kontrata. Pagkatapos ay sa nag-aalalang mukha ng kanyang mapapangasawa. Ang ngiti nito ay kasing perpekto pa rin tulad ng dati. Ngunit sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang bagay sa likod nito. Isang bagay na hindi niya mawari. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. "Naku," bigla niyang sabi, at sinadya niyang bitawan ang pluma. Nahulog ito at gumulong sa ilalim ng lamesa. "Ang clumsy ko naman. Ako na ang kukuha," alok ni Isabela. "Huwag na." Mabilis na sagot ni Alejandro. Yumuko siya na para bang hahanapin ang pluma. "Ako na. Sandali lang." Sa ilalim ng lamesa, sa dilim, huminga siya ng malalim. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang mag-isip. Hindi niya maaaring basta na lang baliwalain ang nangyari. Pag-angat niya, dala-dala na niya ang pluma at isang pilit na ngiti. "Sorry, nawala sa isip ko. May kailangan pa pala akong i-check na isang detalye sa legal department bago ko ito pirmahan. Mamaya na lang siguro pagkatapos ng kasal para sigurado. Ayokong magkamali sa isang importanteng dokumentong tulad nito, di ba?" Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Ricardo, ang panandaliang pagkawala ng nangiti sa mga labi ni Isabela. "Pero Alejandro," simula ni Ricardo, "napag-usapan na natin ito. Okay na ang lahat. Para lang makasiguro." "Tiyo," giit ni Alejandro. Tumayo na siya. "Safety first. Sige, maghahanda na ako. See you at the church." Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Ramdam na ramdam niya ang mga mata nilang nakatitig sa kanyang likuran. Pagkasara niya ng pinto, sumandal siya rito. Napapikit siya. Ang tibok ng kanyang puso ay sobrang bilis. Tumingin siya sa kanyang kamay na may hawak na pluma. Pagkatapos ay sa kontratang naiwan sa lamesa. At sa unang pagkakataon, sa araw na yon, tiningnan niya ang perpektong kinabukasan na nakalatag sa kanyang harapan at nakaramdam siya ng matinding takot. Ang bawat paghinga ni Lucia ay tila isang punyal sa kanyang dibdib. Bumilis ang takbo niya. Ang mga gasgas sa talampakan ay hindi na niya iniinda. Ang mga sigaw ng mga security guard ay humahabol sa kanya, pero mas mabilis ang takot na nagtutulak sa kanya palayo. Sumisiksik siya sa mga naglalakihang halaman sa hardin, tinahak ang pader na minsan na niyang inakyat, at sa isang iglap, nasa labas na siya. Nasa pamilyar na siyang kaguluhan ng kalsada. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo, paliko-liko sa mga eskinita, sa mga lugar na kabisado niya, ang kaharian ng mga tulad niyang hindi nakikita ng mundo. Hiningal lamang siya nang marating niya ang isang madilim at makipot na eskinita sa likod ng isang panaderya. Dito, sa amoy ng lumang mantika at basurang nabubulok, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sumandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang dumulas paupo. Ngayon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nagtagumpay siya. Nasabi niya,
Nakita siya ng lalaking yon. Nagtagumpay siya. Nasabi niya, nakita siya ng lalaking yon. Pero ngayon ano na? Dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang maruming bestida ang nag-iisang yaman niya sa mundo. Isang luma at lukot na litrato. Sa litrato, isang babaeng nakangiti ang nakayakap sa isang batang bersyon niya. Ang kanyang nanay, ang ngiti ng kanyang nanay. Sa litratong yon, ang huling masayang alaala na natitira sa kanya. Napapikit si Lucia at bumalik sa kanya ang lahat. Hindi pa sila dito sa eskinita nakatira noon. Mayroon silang maliit na kwarto sa isang bahay paupahan. Malinis at laging may mainit na pagkain. Ang kanyang nanay ay isang house help sa isang malaking mansyon, ang mansyon ng mga marin. Isang gabi umuwi ang kanyang nanay na umiiyak. Hindi niya ito maintindihan noon, pero tandang-tanda niya ang mga salita. "Tinanggal ako, anak," sabi ng kanyang nanay sa gitna ng mga hikbi. "May narinig ako. Isang plano. Masama silang tao, Lucia. Sobrang sama." Hindi pa niya naiintindihan ang salitang plano. Ang alam lang niya ay, mula ng gabing iyon, hindi na ngumiti ang kanyang nanay. Nawalan ito ng trabaho. Pinalaya sila sa kanilang inuupahan at natagpuan nila ang kanilang sarili sa malamig na semento ng kalsada. Bago ito magkasakit at tuluyang iwanan siya, may huling ibinili nito. Ang amo kong si Sir Ricardo, ang kapatid ng may-ari. Huwag kang lalapit sa kanya. Huwag kang magtitiwala. Ninakaw niya ang lahat sa atin. At ang pangalan ng lalaking ikakasal kanina, ang pamangkin ni Ricardo, Alejandro. Ang lalaking may mababait na mata na tila hindi alam ang kasamaang nakapaligid sa kanya. Idinilat ni Lucia ang kanyang mga mata. Ang init ng luha ay nagsimulang mamuo. "Ginawa ko, Nay," bulong niya sa hangin. Sa litratong hawak niya, "Sinubukan ko. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtiyaga." Ilang linggo niyang minanmanan ang mansyon. Ilang beses siyang nagpanggap na nagbebenta ng sampagita para lang mapakinggan ang usapan ng mga gwardiya. Narinig niya ang tungkol sa kasal at sa importanteng kontratang kailangang pirmahan bago ang seremonya. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya para sa kanyang nanay. Bigla, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Napapikit siya. Isang malakas na ugong ng makina ng sasakyan ang pumuno sa tahimik na eskinita. Huminto ito sa mismong bukana. Kumabog ang dibdib ni Lucia. Nahuli ba siya? Mga tauhan ba ito ni Ricardo? Mabilis niyang itinago ang litrato at tumayo, handang tumakbo muli. Pero ang pinto ng sasakyan ay bumukas at isang pamilyar na anino ang lumabas. Matangkad. Nakasuot ng puting tuksido na ngayon ay bahagya ng nagusot. Ang lalaki mula sa mansyon. Si Alejandro. Nanigas si Lucia sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya gumalaw. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang mga mamahalin nitong sapatos ay tumutunog sa basang sahig ng eskinita. Hindi ito mukhang galit. Sa halip, ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi pa niya nakikita mula sa isang estranghero. Pag-aalala. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang tangkad nito ay tila nagbibigay ng anino sa buong eskinita. Para itong isang higante mula sa ibang mundo. Walang nagsalita. Tinitigan lang siya ni Alejandro mula sa magulo niyang buhok hanggang sa mga paa niyang walang sapin. Pagkatapos ay hinubad nito ang mamahaling Amerikana ng kanyang tuxedo. Nagulat si Lucia nang maingat nitong ipinatong yon sa kanyang mga balikat. Ang init at ang amoy ng pabango mula sa damit ay bumalot sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang klase ng proteksyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang panginginig ng kanyang katawan ay bahagyang humupa. Tumingala siya sa lalaki. Sa malapit, mas nakikita niya ang pagkalito at kabigatan sa mga mata nito. Dahan-dahang lumuhod si Alejandro para magpantay ang kanilang mga mata. Ang boses nito
ay kalmado at seryoso nang ito ay magsalita. Anong pangalan mo? At bakit kita dapat paniwalaan? Ang mga salita ay lumabas sa bibig ng bata na parang isang sumpa. Mahinahon, simple, ngunit ubod ng bigat. Ang nanay ko po, nagtrabaho dati kay Sir Ricardo. May narinig po siyang plano. Tinanggal po siya. Nagkasakit, namatay. Bawat salita ay tumusok sa puso ni Alejandro. Walang pag-arte, walang pag-aalinlangan. Tanging ang dalisay na sakit mula sa isang batang nawalan ng lahat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa sa isip ni Alejandro ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Halika, sabi niya, tumayo at inilahad ang kanyang kamay sa bata. Sumama ka sa akin. Nag-atubili si Lucia. Ang mga mata ay puno pa rin ng kawalan ng tiwala. Ngumiti si Alejandro, isang pilit ngunit tapat na ngangiti. Pangako, hindi kita sasaktan. Kailangan lang kitang itago sa isang lugar na ligtas. Dahan-dahan, inilagay ng bata ang maliit at marumi nitong kamay sa palad niya. At sa paghawak niya roon, naramdaman ni Alejandro na hindi na lang ito tungkol sa isang kontrata o sa isang kumpanya. Isa na itong laban para sa hustisya. Ang pagbabalik ni Alejandro sa mansyon ay parang pagpasok sa isang teatro ng pagkukunwari. Naabutan niya sina Isabela at Ricardo sa sala. Si Isabela nakasuot pa rin ng kanyang perpektong wedding gown ay may mga luha sa kanyang mga mata. Si Ricardo naman ay may kunot sa noo, ang imahe ng isang nag-aalalang ama. Alejandro, saan ka nang galing? Anong nangyayari? Sa lubong ni Isabela, ang boses ay nanginginig. Tumingin si Alejandro nang diretso sa kanilang mga mata. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi matutuloy ang kasal. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ano? Halos pabulong na, sabi ni Isabela. Pero bakit? May nagawa ba akong mali? Dahil ba sa batang yon? This is not the right time to talk about this, Isabela. Matigas na sabi ni Alejandro. May mga bagay akong kailangang ayusin. Personal na bagay. Personal na bagay? Sabat ni Ricardo. Tumaas ang boses. Ang buong angka natin ay naghihintay sa simbahan. Ang mga business partners natin. Anong sasabihin natin sa kanila? Pinag-isipan mo ba to, Alejandro? Buo na ang desisyon ko, Tio. Sagot niya, ang tingin ay hindi natitinag. Ramdam niya ang galit na namumuo sa likod ng nag-aalalang maskara ng kanyang tiyuhin. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa lahat. Ang mahalaga ngayon, kanselado ang lahat. Tumalikod na siya bago pa man sila makasagot. Bawat hakbang palayo sa kanila ay parang isang hakbang palayo sa isang malaking kasinungalingan. Dinala niya si Lucia sa isa sa mga condo unit na pag-aari niya sa Makati, isang lugar na halos hindi niya ginagamit. Namangha ang bata sa kalinisan at katahimikan ng lugar. Ito ang unang pagkakataon na nakita ito ni Alejandro na bahagyang ngumiti nang buksan niya ang gripo at makitang may malinis na tubig. Iniwan niya ito sandali para bumili ng pagkain at mga damit. Pagbalik niya, naabutan niyang nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang kanyang tuxedo jacket na ipinahiram niya. Inilapag niya ang isang box ng fried chicken sa maliit na mesa. Kain na. Walang imik na kumain si Lucia. Ang bilis ng kanyang pagkain ay nagsasabi ng lahat tungkol sa gutom na tiniis niya. Habang pinapanood niya ito, lalong tumibay ang kanyang loob. Kailangan niyang protektahan ang batang ito. Kinabukasan, tumawag siya sa nag-iisang tao na pinaniniwalaan niyang makakatulong sa kanya. Attorney David Garcia, isang alamat sa mundo ng corporate law. Matagal ng abogado ng kanilang pamilya, pinagkakatiwalaan pa ng kanyang yumaong ama. Ang opisina ni Attorney Garcia ay nasa pinakatuktok ng isang gusali. Nagpapakita ng kanyang estado sa buhay.
Malinis, organisado, at nakakapan-intimidar. Alejandro, iho, bati ni Atty. Garcia, isang lalaking nasa edad 50 na may buhok na nagsisimula ng mamuti sa gilid. I was shocked to hear about the wedding. Anong nangyari? Isinalaysay ni Alejandro ang lahat, mula sa pagdating ni Lucia hanggang sa kwento tungkol sa kanyang ina. Nakikinig lang si Atty. Garcia. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang lamesa, ang muka ay seryoso at walang emosyon. Nang matapos si Alejandro, tumango-tango ang abogado. Isang mabigat na akusasyon yan, Alejandro. Sabi nito sa kalmadong boses. Lalo na at galing sa isang bata. Pero sa karanasan ko, mas madalas pang magsabi ng totoo ang mga bata kaysa sa matatanda. Tumayo ito at tumingin sa labas ng bintana. You did the right thing. Ang paghinto sa pagpirma at ang pagtiwala sa iyong kutob. Ang iyong ama ay ganyan din. Matapang at matalino. Nakahinga ng maluwag si Alejandro. Sa wakas, may kakampi na siya. May isang taong nakakaintindi. Anong dapat nating gawin, attorney? Humarap si Atty. Garcia sa kanya. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Simple lang. We fight back. But we do it quietly, silently. Kailangan natin ng ebidensya. Isang matibay na ebidensya na hindi nila matatatakasan. At ako, ang bahalang tumulong sa'yo para mahanap iyon. Huwag kang mag-alala. Alejandro, poprotektahan kita. Hindi natin hahayaang makuha nila ang pinaghirapan ng ama mo. Umalis si Alejandro sa opisina ni Atty. Garcia na may bagong pag-asa. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Sa wakas, may plano na. May direksyon na ang kanyang laban. Sa loob ng kanyang opisina, pinanood ni Atty. David Garcia ang pag-alis ng sasakyan ni Alejandro mula sa bintana. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, bumalik siya sa kanyang lamesa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang pamilyar na numero. Sumagot ito sa unang ring pa lang. Yes? Ngumiti si Atty. Garcia, isang nangiting hindi kailanman nakita ni Alejandro. Isang nangiting malamig at puno ng panlilinlang. Kumagat na siya sa pain, sir. Nasa kamay ko na siya. Lumipas ang mga araw na tila isang laro ng chess. Si Alejandro, sa ilalim ng gabay ni Atty. Garcia, ay maingat na ginagalaw ang kanyang mga pyesa. Hindi alam na ang kalaban ay Eambami. Ang mismong nagtuturo sa kanya ng mga hakbang. Gabi-gabi, magkikita sila sa isang maliit at madilim na opisina na inarkila ni Garcia, malayo sa mga matang mapanuri. Ito, sasabihin ni Garcia, ituturo ang isang dokumento. Isang bank transfer mula sa isang offshore account na nakapangalan sa isang shell company papunta sa isang personal account ni Isabela. Araw bago ang kasal ninyo. Tinitigan ni Alejandro ang mga numero. Ang puso niya ay naninikip. Ibig sabihin, bayad na siya, Alejandro. Diretsong sabi ng abogado. Hindi ito kasal. Isa itong transaksyon. Sunod-sunod ang mga ebidensyang inilalatag ni Garcia. Mga kopya ng email na may mga kahina-hinalang salita. Mga phone record ng mga tawag ni Ricardo sa mga taong may kaduda-dudang reputasyon. Bawat piraso ng papel ay tila isang pako na lalong nagbabaon sa kabaong ng kanyang tiwala para sa mga taong minsan niyang minahal. Pakiramdam ni Alejandro ay mayroon na siyang kontrol. Sa wakas, may liwanag na siyang nakikita. Ang sakit ng katotohanan ay napapalitan ng determinasyong lumaban. Isang hapon, habang palabas siya ng kanyang building, hinarang siya. Alejandro, ang boses na yon. Ang boses na minsan ay nagpapakalma sa kanya. Ngayon ay nagdudulot ng lamig sa kanyang buong sistema. Nakatayo si Isabela sa kanyang harapan. Wala na ang mamahaling damit at alahas. Simple lang ang suot niya, bahagyang magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay namumugto.
Ang perpektong imahe ng isang babaeng nasasaktan. Please mag-usap tayo. Pakiusap nito, ang boses ay basag. Hindi ko maintindihan. Anong nangyari? Hindi mo na ba ako mahal? Tumingin si Alejandro sa kanya. Dati, ang mga luhang yan ay kayang durugin ang kanyang puso. Pero ngayon, ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Lucia. Ang bulong nito, benta ka nila. Tapos na tayo, Isabela, malamig niyang sabi. Pero bakit? Sigaw nito at tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Dahil ba sa pera? Kung may problema ang kumpanya, nandito lang ako. Handa akong damayan ka. Ang galing, naisip ni Alejandro. Ang galing niyang umarte. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya, at nilagpasan ito. Ang bawat hakbang palayo ay mabigat, pero kinakailangan. Ang tanging nagiging santuwaryo niya mula sa lahat ng gulo at kasinungalingan ay ang pag-uwi sa condo unit kung saan naglalagi si Lucia. Ang dating tahimik at walang buhay na lugar ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay. May mga librong pambata na sa ibabaw ng mesa. May amoy ng pagkain sa hangin. Isang gabi, naabutan niya si Lucia na pilit binabasa ang isa sa mga librong binili niya. Nakakunot ang noo nito, ang maliit na daliri ay sinusundan ng bawat letra. Umupo si Alejandro sa tabi niya sa sahig. Gusto mong turuan kita? Tumango ang bata, hindi umiimik. At iyon ang naging ritual nila gabi-gabi. Pagkatapos ng kanilang simpleng hapunan, uupo sila sa sahig at tuturuan ni Alejandro si Lucia na baybay ng mga salita. Dahan-dahang basa ni Lucia, ang daliri ay nasa litrato ng isang aso. Magaling! Puri ni Alejandro. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito naman. Isang gabi, habang nagbabasa sila, biglang huminto si Lucia. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Salamat po, Kuya Alejandro. Natigilan si Alejandro. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Kuya Alejandro. Hindi sir, hindi yung lalaki. Sa simpleng salitang iyon, naramdaman ni Alejandro ang isang klase ng yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Ito ang totoo. Ang koneksyon nila ng batang ito, ang pag-aalaga niya rito, ito ang tunay. Kinabukasan tumawag si Attorney Garcia. Ang boses nito ay puno ng pananabik. Alejandro, magkita tayo. Ngayon din. Sa tingin ko, hawak na natin ang lahat. Sa opisina, inilapag ni Attorney Garcia ang isang maliit na bagay sa lamesa sa pagitan nila. Isang itim na USB flash drive. Ano to? Tanong ni Alejandro. Isang recording, sabi ng abogado. Ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Ang usapan ni Ricardo at ng isa sa mga kasabwat niya. Inamin niya ang lahat. Ang plano sa kontrata, ang paggamit kay Isabela, ang pag-frame up sa ina ni Lucia. Lahat ng kailangan natin. Napahawak si Alejandro sa lamesa. Ito na ang katapusan ng laban. Kinuha niya ang USB. Ang bigat nito ay parang bigat ng hustisya sa kanyang palad. Tumingin siya kay Attorney Garcia, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, attorney. Ngumiti si Attorney Garcia. Isang ngiting puno ng kumpiyansa. Inabot nito ang USB kay Alejandro. Nandito na ang lahat. Oras na para bawiin ang sayo. Ang kulay ng mamahaling red wine sa loob ng kristal na kopita ay tila dugo sa paningin ni Ricardo Marin. Dahan-dahan niya itong inikot, pinapanood ang pagdikit ng likido sa gilid ng salamin. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa pinakatuktok ng Marine Corporation Building, ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang isang carpet ng mga hiyas na nakalatag para sa kanya. He actually thinks he's winning. Ang boses ni Isabela ay puno ng panunuya.
Nakaupo ito sa isang leather na sofa. Ang mga binti ay magkadikwatro. Hawak ang sarili nitong kopita. Wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng kislap ng tagumpay. Ngumisi si Ricardo. Hayaan mo siya. The higher he climbs, the harder he will fall. David Garcia played his part perfectly. Ibinigay niya kay Alejandro ang lahat ng gusto niyang makita. Ang lahat ng gusto niyang paniwalaan. Ang galing ni David, para siyang isang direktor ng pelikula. At ang pamangkin mo ang kanyang bida. Isang bayaning bulag. Dagdag ni Isabela at uminom mula sa kanyang kopita. Kawawa naman. Akala niya. Nililigtas niya ang isang hamak na pulubi. Hindi niya alam. Hinuhukay niya ang sarili niyang libingan. Hindi sumagot si Ricardo. Ang kanyang tingin ay lumayo. Tumagos sa mga ilaw ng syudad, bumalik sa isang malayong alaala. Isang entablado, isang malaking pagtitipon ng kumpanya. Maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang ama, ang matandang marin, ay nasa entablado, nakangiti ng buong pagmamalaki. Sa tabi nito ay ang kanyang kuya, si Eduardo, ang ama ni Alejandro. Narito ang kinabukasan ng Marine Corporation. Sigaw ng kanilang ama, itinaas ang kamay ni Eduardo. Ang aking panganay, ang magmamana ng lahat ng aking pinaghirapan. Nagpalakpakan ang lahat, at si Ricardo, nakatayo sa gitna ng mga tao, ay tila isang anino. Hindi nakikita, hindi mahalaga. Ang pangalawa, ang reserba. Mula noon, isang apoy ng inggit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi kailanman namatay. Ricardo? Ang boses ni Isabela ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Huwag ka nang maging sentimental dyan, sabi nito. Bahagyang may iritasyon. Ano na ang susunod? Ano ang gagawin niya sa USB na yon? Eksakto kung ano ang inaasahan nating gagawin niya. Sagot ni Ricardo. Ang gisi ay bumalik sa kanyang mga labi. Magtatawag siya ng isang emergency board meeting. Gagamitin niya ang ebidensya para siraan ako. Iisipin niyang ito na ang kanyang sandali ng tagumpay. At sa sandaling iyon, dugtong ni Isabela, ang bitag ay magsasara. Tumayo si Isabela at lumapit kay Ricardo sa may bintana. At ang batang kalye na yon, si Lucia, nagkibit-balikat si Ricardo. Isang langaw na kailangang patayin. Pagkatapos nito, wala nang makakaalala sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone ni Ricardo na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Isang maikling text message. Kinuha niya ito at binasa. Isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang muka habang ipinapakita niya ang screen kay Isabela. Mula kay David Garcia, 3 salita lang. Hawak na niya. Perpekto. Bulong ni Isabela, ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Hinalikan niya si Ricardo sa pisngi. I'll leave you then. I need to get my beauty rest. Bukas, kailangan kong maging handa para sa aking heartbroken performance. Umalis si Isabela. Iniwan si Ricardo na mag-isa sa katahimikan ng kanyang opisina. Naglakad siya palapit sa isang malaking painting na nakasabit sa pader sa likod ng kanyang lamesa. Isang portrait ng kanyang yumaong kuya, si Eduardo Marin, ang ama ni Alejandro, ang lalaking laging nakakakuha ng lahat. Itinaas ni Ricardo ang kanyang kopita, isang tahimik na pag-aalay sa larawan. Sa wakas, mapapasa akin din ang lahat, kuya. Ang bawat hakbang ni Alejandro papasok sa boardroom ng Marine Corporation ay may bigat at determinasyon. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga seryosong mukha ng mga board member, mga matatandang lalaki at babae na nakasama na ng kanyang ama sa pagpapalago ng kumpanya. Sa dulo ng lamesa, nakaupo ang kanyang tio Ricardo. Ang mukha ay isang blangkong pader. Kalmado si Alejandro. Ang kaba na dati niyang naramdaman ay napalitan na ng isang malamig na apoy. Hawak niya ang katotohanan sa kanyang kamay, sa anyo ng isang maliit na itim na USB. Salamat sa pagdalo ninyo sa biglaang pagpupulong na ito. Simula niya, ang boses ay matatag.
at umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Alam kong abala ang lahat, ngunit may isang bagay na kailangan nating malaman. Isang bagay na nagbabanta sa pundasyon ng kumpanyang ito. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy niya, ang tingin ay nakatutok ngayon kay Ricardo. Itinuring nating pamilya ang isa't isa dito sa Marine Corp. Ngunit sa likod ng ating mga likuran, may isang ahas na unti-unting nilalason ang lahat ng ating pinaghirapan. Ilang board member ang nagkatinginan. Si Ricardo ay nanatiling hindi kumikibo. Naglakad si Alejandro papunta sa malaking screen sa harapan. Isinaksak niya ang USB sa laptop. Ang ahas na tinutukoy ko ay ang sarili kong tiyuhin, si Ricardo Marin. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Mayroon akong ebidensya, sabi ni Alejandro. Ang boses ay tumataas na. Isang recording, ang pag-amin mismo ni Ricardo sa kanyang plano na nakawin ang kumpanya mula sa akin gamit ang isang babae para linlangin ako at ang pag-frame up sa isang inosenteng tao para pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Binuksan niya ang file sa laptop. Handa na siya. Ito na ang sandaling babagsak ang lahat ng kasinungalingan. Nag-click siya sa play. Umilaw ang malaking screen. Ngunit hindi isang audio file ang lumabas. Sa halip ang lumitaw ay isang kopya ng bank statement. Isang statement mula sa isang bangko sa Cayman Islands at ang pangalan sa account ay malinaw na nakasulat. Alejandro or Marin. Nanlamig si Alejandro. Anong nangyayari? Sunod-sunod na lumabas ang mga dokumento sa screen, mga email, mga financial record. Lahat ay nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa account ng Marine Corporation papunta sa personal offshore account niya. Hindi. Mali ito. Sinubukan niyang i-close ang mga bintana, pero hindi niya magawa. Tila may sariling isip ang presentasyon. Ang bawat pag-click niya ay lalo lang nagpapakita ng mas maraming ebidensya. Laban sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Alejandro? Tanong ng isa sa mga pinakamatandang board member, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi ko alam. Sigaw ni Alejandro. Ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Hindi yan ang laman ng USB. Ito ay isang bitag. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Ricardo. Ang blangkong mukha nito ay napalitan ng pighati. May namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, pamangkin, sabi ni Ricardo. Ang boses ay nanginginig sa kunwaring sakit. Matagal ko nang napapansin ang mga irregularidad sa ating pananalapi. Ayoko lang maniwala. Ayoko lang tanggapin na ang sarili kong dugo, ang anak ng kapatid ko, ay may kakayahang gawin ito sa atin. Sinungaling, sigaw ni Alejandro. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Sapat na. Isang boses ang pumutol sa lahat. Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Attorney David Garcia. Sa isang iglap, nakahinga ng maluwag si Alejandro. Salamat sa Diyos. Narito na ang kanyang abogado para ayusin ang lahat. Ngunit si Attorney Garcia ay hindi tumingin sa kanya. Naglakad ito ng diretso, ang tunog ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. Nilagpasan niya si Alejandro na para bang hindi siya nito nakita. Huminto ito sa tabi ni Ricardo. Ang mundo ni Alejandro ay gumuho. Attorney? Bulong niya, hindi makapaniwala. Humarap si Attorney Garcia sa board. Ang muka ay seryoso at walang emosyon. Hindi nito pinansin si Alejandro. Naglabas ito ng isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase at ipinatong ito ng may kalabog sa lamesa. Mga ginoo at ginang ng board. Nagsalita si Attorney Garcia sa isang malakas at malinaw na boses na pumuno sa buong silid. Mayroon akong ebidensya na magpapatunay sa panloloko ni Mr. Alejandro Marin. Ang boardroom ay naging isang korte at si Alejandro ang nag-iisang akusado. Hinuhusgahan ng walang kalaban-laban. Si Attorney Garcia, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay nagsalita
ng may awtoridad at bigat, na para bang isang hukom na naglalabas ng hatol. Bawat salita niya ay isang pako na lalong nagbabaon kay Alejandro sa kahihiyan. Ang mga dokumentong ito, sabi ni Garcia, ikinakalat ang laman ng folder sa ibabaw ng lamesa, ay nagpapatunay sa sistematikong pag-agaw ni Mr. Alejandro Marin ng pondo ng kumpanya sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Milyon-milyong piso ang kanyang inilipat sa kanyang mga personal na account sa ibang bansa. Hindi totoo yan, sigaw ni Alejandro. Ang boses ay desperado. Lumapit siya sa lamesa, pero hinarangan siya ng 2 security guard na bigla na lang sumulpot sa likuran niya. Gawa-gawa niyo lang lahat yan. Ricardo, sabihin mo sa kanila ang totoo. Pero si Ricardo ay nakayuko lang. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad, gumanap sa papel ng isang biktima na dinurog ng pagkakanulo. At hindi lang yan, pagpapatuloy ni Garcia, tila lalong nag-e-enjoy sa bawat sandali. Mayroon din tayong testimonya mula sa isang taong malapit sa kanya. Isang taong nasaksihan ng kanyang mga plano. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Isabela. Ang mga mata niya ay pula at namamaga. Ngunit ang kanyang paglakad ay may bigat ng isang taong may misyon. Tumayo siya sa tabi ni Atty. Garcia, nakaharap sa lahat. Isabela, no. Pulong ni Alejandro. Patawarin niyo ako. Nagsimula si Isabela, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ayoko sanang gawin ito, pero hindi na kaya ng konsensya ko. Mahal ko si Alejandro, pero mas mahal ko ang katotohanan. Tumingin siya sa board, ang mga mata ay puno ng kunwaring luha. Bago pa ang araw ng kasal namin, sinabi niya sa akin ang lahat. Ang plano niyang kunin ang pera at dalhin ako palayo para magsimula kami ng bagong buhay. Nabulag ako sa pag-ibig, pero nang kanselahin niya ang kasal, doon ko naintindihan, hindi niya ako mahal, pera lang ang mahal niya. At ginamit niya ako. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat at awa ang narinig mula sa mga board member. Ang kwento ay perpekto. Ang pag-arte ay walang kupas. Si Alejandro ay hindi na CEO sa kanilang paningin. Isa na siyang kontrabida sa isang trahedya. Iyon ang dahilan kung bakit kinansela ang kasal, dagdag ni Ricardo. Sa wakas ay nag-angat ng ulo. Dahil natuklasan ko ang kanyang mga plano, hinarap ko siya at sa halip na aminin ang kasalanan, sinubukan niyang ibaling sa akin ang lahat. Tapos na ang laro. Checkmate. I move to suspend Mr. Alejandro Marin indefinitely as CEO, pending a full investigation. Sabi ng pinakamatandang board member, ang boses ay matigas na parang bato. I second the motion, sabi ng isa pa. All in favor, lahat ng kamay sa silid, maliban sa kamay ni Alejandro, ay itinaas. Ang tunog ng gavel na pumalo sa lamesa ay parang isang putok ng baril na tumapos sa kanyang buhay. Escort Mr. Marin out of the building. Utos ng bagong pansamantalang chairman, si Ricardo Marin. Hinawakan ng mga gwardiya ang braso ni Alejandro. Hindi na siya nanlaban. Wala nang lakas. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang paligid, kay Ricardo, na ngayon ay may bahagyang ngisi sa mga labi, kay Atty. Garcia na may malamig na tingin, at kay Isabela na mabilis na umiwas ng tingin habang kinakaladkad siya palabas ng silid na minsan ay pag-aari niya. Narinig niya ang huling salita ni Ricardo para sa board. Huwag kayong mag-alala. Agad nating i-freeze ang lahat ng personal assets ni Alejandro para maprotektahan ang interes ng kumpanya. Itinapon siya ng mga gwardiya sa labas ng gusali. Sa ilalim ng biglaang pagbuhos ng ulan, nakatayo si Alejandro sa gitna ng sidewalk. Ang mamahalin niyang suit ay basang-basa na. Ang buhok ay tumutulo. Tumingala siya sa dambuhalang logo ng Marine Corporation na nakatatak sa gusali. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang kanyang pamana. Wala na. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang pera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamilya.
Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at kabaliwan. Nalinlang ako. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang buong plano, ang mga ebidensya, ang pagtitiwala niya. Lahat ay isang malaking dula na isinulat at idinirek ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Napasuklay siya sa kanyang basang buhok. Anong gagawin niya ngayon? Wala na siyang kahit ano. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Iyon na lang ang tanging bagay na natira sa kanya. Kinuha niya ito. Isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Sa gitna ng kanyang pagkasira, sinagot niya ito. Hello? Kuya? Ang boses sa kabilang linya ay maliit at nanginginig. Si Lucia. Kuya, may mga tao sa labas ng apartment. Kumakatok sila ng malakas. Natatakot po ako. Ang lahat ng pagwawalang bahala at sakit sa puso ni Alejandro ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding agos ng adrenaline at takot. Mayroon pa pala siyang isang bagay na maaaring mawala. Ang takot sa boses ni Lucia ay parang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Alejandro. Wala na siyang pakialam sa ulan, sa nawala niyang pera, o sa kahihiyan. Iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Si Lucia. Kailangan niyang makarating dito. Ngayon din. Sumugod siya sa gitna ng kalsada, hindi alintana ang mga bumubusinang sasakyan. Nagpara siya ng taxi at halos isigaw niya ang address ng kondo. Bawat segundo ng biyahe ay parang isang oras. Bawat traffic light ay isang torture. Nang sa wakas ay marating niya ang gusali, kumaripas siya ng takbo papasok sa lobby. Pero hinarang siya ng gwardiya. Sir, sorry po, may utos po mula sa management. Hindi na po kayo authorized pumasok. Sabi ng gwardiya, halatang hindi komportable sa sitwasyon. May bata sa loob ng unit ko. Nasa panganib siya. Sigaw ni Alejandro. Pasensya na po talaga, sir. Hindi na nakipagtalo si Alejandro. Nakita niya ang service exit sa gilid. Tumakbo siya patungo roon, itinulak ang mabigat na pinto at umakyat sa hagdanan ng pamatay sunog, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi sa purong takot. Pagdating niya sa kanyang palapag, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto mula sa hagdanan. Sa dulo ng hallway, nakita niya sila. 2 lalaking nakatayo sa labas ng kanyang unit, malalaki ang katawan, pilit na binubuksan ng pinto. Mga tauhan ni Ricardo. Nagtago si Alejandro. Paano niya mailalabas si Lucia? Bigla, naisip niya ang cellphone. Nagdial siya. Sa pangatlong ring, sinagot ito ni Lucia. Kuya? Nanginginig na bulong nito. Lucia, makinig ka! Mabilis na sabi ni Alejandro. Pumunta ka sa bintana ng kusina. May fire escape dyan. Dahan-dahan kang lumabas. Bilisan mo. Naghihintay ako sa baba. Pero, paano ka? Huwag mo akong alalahanin. Gawin mo na. Utos niya at ibinaba ang tawag. Sumilip siyang muli. Nakita niyang sa wakas ay nabuksan ng mga lalaki ang pinto at pumasok sa loob. Ito na ang pagkakataon niya. Habang abala ang mga ito sa loob, mabilis ngunit tahimik siyang tumakbo sa kabilang direksyon, pabalik sa hagdanan, at bumaba ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang pag-akyat. Paglabas niya sa eskinita sa likod ng gusali, nakita niya si Lucia. Nakatayo sa tabi ng hagdanang bakal, nanginginig, yakap-yakap ang isang maliit at maruming bag na laging daladala nito. Tumakbo siya palapit dito at niyakap ito ng mahigpit. Ayos ka lang? Hindi ka nila sinaktan. Umiling si Lucia. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang basang damit. Halika, kailangan na nating umalis dito, sabi ni Alejandro. Hinawakan ng kamay ng bata at kinaladkad palayo sa lugar na yon. Wala silang mapuntahan. Lahat ng credit card ni Alejandro ay block na. Ang natitirang pera sa kanyang wallet ay kakarampot lang. Naglakad sila ng walang direksyon. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Sa huli,
Nakakita sila ng isang maliit at lumang motel na tumatanggap ng cash. Ang kwarto ay masikip, amoy alikabok at iisa lang ang bumbilya na gumagana. Pero para sa kanila, ito ay isang palasyo. Ligtas sila. Kahit pansamantala, umupo sila sa gilid ng kama. Basang-basa. Pagod. Talo. Tumingin si Alejandro sa paligid. Mula sa isang penthouse suite na may tanawin ng buong syudad, ngayon ay nasa isang kwartong ang tumingin si Alejandro sa paligid. Mula sa isang penthouse suite na may tanawin ng buong syudad, ngayon ay nasa isang kwartong ang tanawin ay isang pader na may mga mantsa. Ang amoy ng alikabok at kalumaan ay nanunuot sa kanyang ilong. Ito na ba ang wakas? Ganito na lang ba kadali bumagsak? Isang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib, mas mabigat pa kaysa sa lahat ng problemang hinarap niya sa boardroom. Tumingin siya sa batang katabi niya sa kama, si Lucia. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay malalim at tila nakakaintindi. Dinala niya ang batang ito sa kanyang magulong mundo. Ipinangako niya ang kaligtasan, pero kapahamakan lang ang kanyang naibigay. Lucia, patawarin mo ako, bulong ni Alejandro, ang boses ay basag. Dinamay pa kita dito. Hindi umimik si Lucia. Sa halip, umiling lang ito ng dahan-dahan. Hindi niyo po kasalanan. Ang simpleng sagot na yon, ang dalisay na pagtitiwala sa mga mata ng bata, ay mas lalong nagpahirap sa kanyang kalooban. Kinuha ni Lucia ang kanyang maliit at maruming bag na laging daladala, ang tanging pag-aari niya sa mundo. Binuksan niya ito. Inilabas niya ang lukot na litrato ng kanyang ina. Pagkatapos, ay may isa pa siyang kinuha, isang luma at tila walang kwentang suklay na pangkawit sa buhok. Gawa ito sa plastik na nagkupas na ang kulay. Tinitigan niya ito ng matagal. Lagi po itong nasa buhok ni nanay, kahit noong natutulog siya. Hinaplos-haplos niya ang suklay, tila may inaalala. Bigla siyang natigilan. May isang bahagi sa dulo ng suklay na tila hindi perpekto ang pagkakadikit. Kinutkot niya ito gamit ang kanyang maliit na kuko. Ano yan? Tanong ni Alejandro. Hindi sumagot si Lucia. Patuloy lang siya sa pagkutkot. Maya-maya, may isang maliit na click silang narinig. Isang maliit na piraso ng plastik ang bumukas na parang isang sikretong pinto. At mula sa loob, isang bagay na mas maliit pa sa kanyang kuko ang nahulog sa ibabaw ng maruming kumot. Isang itim na micro SD card. Pareho silang natigilan, nakatitig sa maliit na bagay na yon. Hindi alam ni Lucia kung ano ito, pero alam niyang mahalaga ito. Bakit ito itatago ng kanyang ina sa nag-iisang suklay nito? Kinuha ni Alejandro ang maliit na memory card. Binalik-balik niya ito sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay biglang nagkaroon ng matinding focus. Isang kislap, isang apoy na muling nabuhay. Ang lahat ng ingay sa kanyang isipan, ang pagkakanulo, ang galit, ang pagkabigo, ay biglang tumahimik. Napalitan ito ng isang malakas at malinaw na tibok ng puso. Tumingin siya kay Lucia. Ang batang ito, ang tanging ilaw niya sa gitna ng kadiliman. Itinaas ni Lucia ang kanyang tingin. Ang mga mata ay puno ng isang tanong na may halong pag-asa. Inabot niya ang SD card pabalik kay Alejandro. Pamana ni nanay. Baka ito na po ang sagot. Ang maliit na micro SD card ay tila isang napakalaking bagay sa kamay ni Alejandro. Isang huling pag-asa, isang mitya na maaaring magpasabog sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit paano niya ito bubuksan? Kailangan niya ng isang computer at higit sa lahat, kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang bagay na halos wala na siyang paniniwalaan. Ang tanging naisip niya ay ang kanyang lumang kaibigan sa kolehiyo, si Michael, isang computer genius na ngayon ay may-ari ng isang maliit na tech shop sa isang liblib na bahagi ng Maynila.
Hindi man sila madalas magkita, alam niyang si Michael ay isa sa iilang tao na hindi kayang bilhin ng pera. Sa gitna ng gabi, dinala ni Alejandro si Lucia sa shop ni Michael. Ang bata ay mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Nagulat si Michael nang makita siya, lalo na sa kanyang basang-basa at gusot na itsura. Ngunit walang tanong-tanong. Pinapasok niya sila. "Anong nangyari sa'yo, bro?" tanong ni Michael. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Mahabang kwento," sagot ni Alejandro. Inilapag si Lucia sa isang lumang sofa. "Kailangan ko ang tulong mo. Ngayon na." Ibinigay niya kay Michael ang micro SD card at ang maikling kwento ni Lucia tungkol sa kanyang ina at sa suklay. "Naiintindihan ko," sabi ni Michael tumango-tango. "Hayaan mo akong tingnan." Dinala ni Michael ang card sa kanyang workspace kung saan nakakalat ang iba't ibang piyesa ng computer at mga tool. Ilang minuto siyang abala, nagkakabit ng mga cable, nagtatype sa keyboard. Ang tensyon sa pagitan ni Alejandro at Lucia ay tumitindi. Bawat segundo ay parang isang oras. Bigla, may narinig silang tunog, isang static. Pagkatapos, isang boses, ang boses ng isang babae. "Sir Ricardo, narito na po ako." Si Lucia, na nakikinig ng tahimik sa sofa, ay biglang napaupo. Ang mga mata nito ay nanlalaki. "Si Nanay." Napako si Alejandro sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay lumundag sa kanyang dibdib. Hindi ito ang boses ni Lucia, ngunit ito ay ang kanyang nanay. Ang nanay ni Lucia. Aling Nena. Pasensya na sa istorbo." Ang boses ni Ricardo. Walang duda. "May gusto lang akong pag-usapan tungkol sa iyong anak," patuloy ni Ricardo. "At tungkol sa iyong kaibigan na abogadong si David Garcia." Napatulala si Alejandro. "David Garcia? Bakit kasama siya sa usapan?" Ang recording ay nagpatuloy. Isang mahabang usapan. Ang boses ni Ricardo ay dahan-dahang naging mas madilim. Puno ng pagbabanta. Inamin ni Ricardo ang lahat. Ang paggamit niya kay Isabela. Ang paggawa ng pekeng kontrata para kay Alejandro. Ang pakikipagsabwatan niya kay Attorney David Garcia para ipahamak si Alejandro at para maging bahagi ng kanyang scheme na agawin ng kumpanya. Inamin din niya ang pag-frame up niya sa ina ni Lucia, si Aling Nena, para itago ang kanyang mga unang kalokohan. At ang matindi, ang banta niya kay Aling Nena na sisisantihin ito at papatayin kung magsasalita ito. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtatago, ang lahat ng sakit, nakarecord. Napakagat si Alejandro sa kanyang labi. Ang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dugo. Ang lahat ng pagtataksil ay ngayon ay malinaw. Sa tabi niya, si Lucia ay humihikbi ng mahina. Ang mga luha ay bumubuhos sa kanyang pisngi. Ang kanyang nanay. Sa wakas, ang boses nito, ang katotohanan. Lumapit si Alejandro sa bata at niyakap ito ng mahigpit. "Narinig mo? Narinig mo, anak? Hindi lang kita ang mag-isa. May ebidensya na tayo." Hinigpitan ni Lucia ang yakap sa kanya. "Hindi po kasalanan ni Nanay." Bulong nito. Ang boses ay garalgal. "Hindi, anak," sabi ni Alejandro. Hinahaplos ang likod ng bata. "Hindi kailanman. Siya ang biktima at tayo ang magbibigay ng hustisya para sa kanya." Pinunasan niya ang mga luha ni Lucia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong determinasyon. Naglakad siya patungo kay Michael na nakatingin din sa kanya ng may awa. "Salamat, Michael. Kailangan ko ito i-copy. Marami." "Walang problema, bro," sagot ni Michael. "Para saan to?" Ngumiti si Alejandro. Isang nangiting punong-puno ng paghihiganti. "Ito ang sandata natin para sa digmaan at sisiguraduhin kong maririnig ito ng buong mundo." Sa gitna ng kanilang usapan, biglang nagring ang TV sa shop ni Michael.
Isang breaking news. At sa isang press conference bukas ng umaga, inaasahang formal ng iaanunsyo ni Mr. Ricardo Marin ang kanyang pagiging bagong chairman ng Marine Corporation matapos ang biglaang pagbibitiw o pagkasuspinde ni Mr. Alejandro Marin. Tiningnan ni Alejandro ang screen ng TV. Si Ricardo nakangisi sa kamera. Bukas, bulong ni Alejandro, bukas din ang araw ng kanyang pagbagsak. Ang press conference ay ginanap sa Grand Ballroom ng Marine Hotel. Isang ironiya na hindi nakatakas sa pansin ni Alejandro. Ang malaking hall ay puno ng mga mamamahayag, kamera, at mga piling bisita. Sa entablado, nakatayo si Ricardo Marin. Suot ang isang mamahaling suit. Ang nangisi ay halos hindi na maitago. Sa kanyang tabi ay si Isabela, gumanap sa papel ng isang na broken-hearted na fiancé, at si Attorney David Garcia, ang profesional na abogado na mukhang hindi makabasag pinggan. Para silang tatlong tigre na nagtatampisaw sa kanilang pekeng tagumpay. Nakatago si Alejandro at si Lucia sa likuran ng hall, sa gitna ng pulutong ng mga tao. Ang bata ay nakasuot ng bagong damit na binili ni Alejandro, malinis at maayos. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot at pag-asa. Hawak ni Alejandro ang isang maliit na device, ang kopya ng recording mula sa SD card. Ngayon, nais kong formal na ipakilala sa inyo. Nagsimula si Ricardo. Ang boses ay malakas at malinaw. Ang bagong direksyon ng Marine Corporation. Sa ilalim ng aking pamumuno, sisiguraduhin kong muling manunumbalik ang tiwala ng publiko at ang integridad ng kumpanyang ito. Matapos ang mga kontrobersya na dulot ng dating CEO, bahagyang ngumisi si Isabela at tumangutango si Attorney Garcia na ito na ang sandali ng kanilang tagumpay. Ngunit hindi. Maaari na po ba akong magsimula, Kuya Alejandro? Bulong ni Lucia, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Tiningnan ni Alejandro ang bata. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Tumango siya. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa Q&A, patuloy ni Ricardo, nais kong magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Biglang nawala ang kanyang boses. Isang malakas na static ang pumuno sa buong hall. At pagkatapos, mula sa mga speaker, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Malakas at malinaw. Ang boses ni Ricardo. Aling Nena, pasensya na sa istorbo. May gusto lang akong pag-usapan tungkol sa iyong anak at tungkol sa iyong kaibigan na abogadong si David Garcia. Nagulat ang lahat. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mga kamera ay naglipatan ng focus, naghahanap ng pinagmulan ng tunog. Si Ricardo, Isabela at Garcia ay nanigas sa entablado. Ang nangisi sa mukha ni Ricardo ay naglaho, napalitan ng isang maputlang kulay. Si Isabela ay napanganga at si Garcia ay tila nakakita ng multo. Oo, plano ko ang lahat. Ang pekeng kontrata para kay Alejandro, ang paggamit kay Isabela, at ang pagpapaalis sa iyo, Aling Nena, para hindi ka makapagsalita tungkol sa mga unang kalokohan ko. Kung magsasalita ka, sisiguraduhin kong mawawala ka sa mundong ito at ang anak mo ang magdurusa. Ang bawat salita ni Ricardo, na minsan ay inakala niyang mananatiling lihim sa libingan, ay ngayon ay umaalingaw-ngaw sa buong hall, dinig na dinig ng lahat ng mga mamamahayag. Ang gulo ay nagsimula. Nagtaasan ang mga boses ng mga mamamahayag. Nagtanong, nagtataka. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumislap. Ano yan? Sigaw ni Ricardo. Ang boses ay puno ng takot at galit. Hinarap niya si Attorney Garcia. David, anong nangyayari? Pero si Attorney Garcia ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang bibig ay nakabukas. Ang mga mata ay puno ng kabiguan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Alejandro,
mula sa kanyang pinagtataguan. Kasama niya si Lucia, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Diretso siyang tumingin kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang tinig mula sa libingan. Sabi ni Alejandro, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga speaker na kinokontrol niya. Ang katotohanan na matagal mong itinago. Ang katotohanan na pilit mong ibinaon kasama ang ina ng batang ito. Sa sandaling iyon, umaling-awngaw sa buong hall ang sirena ng pulis. Sunod-sunod na pumasok ang mga pulis, pinaghiwalay ang mga tao. Nilapitan nila ang entablado. Ricardo Marin, Isabela Reyes, at Attorney David Garcia. Sabi ng isang pulis na may mataas na ranggo, kayo ay inaaresto sa salang estafa, conspiracy to defraud, at obstruction of justice. Nanlumo ang tatlo. Ang kanilang mga mukha ay puting-puti. Nagulat ang lahat ng dahan-dahang lumuhod si Isabela sa paanan ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ricardo, anong gagawin natin? Ngunit huli na ang lahat. Hinawakan ng mga pulis ang mga braso ni na Ricardo, Isabela at Garcia at kinapitan sila ng posas. Nagpumigla si Ricardo, sumisigaw ng hindi totoo yan, pero walang nakikinig. Si Isabela ay umiiyak na, hindi na umarte. Si Garcia naman ay nanatili lang natahimik, ang kanyang mukha ay blanko. Tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Habang kinakaladkad sila palabas ng hall, tumigil si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Alejandro, puno ng puot. Hindi pa tapos ito, Alejandro. Hindi pa tapos! Sigaw niya, ngunit ngumiti lang si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Lucia, na ngayon ay nakangiti na. Ang mga luha ay sa wakas, ay luha ng kalayaan. Ito ay tapos na. Ang laro ng mga leon ay nagwakas na. Ilang buwan ang lumipas. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, ngunit para kina Alejandro at Lucia, ang bawat araw ay isang bagong simula. Ang iskandalo sa Marine Corporation ay naging headline sa buong bansa. Si Ricardo, Isabela at Attorney Garcia ay nakulong, nahaharap sa mahabang sentensya dahil sa kanilang mga krimen. Ang kumpanya ay unti-unting nakabangon sa ilalim ng bagong pamumuno ni Alejandro. Ngunit hindi na siya ang dating Alejandro. Ang dating obsesyon niya sa negosyo at kasikatan ay nawala. Napalitan ng isang mas malalim na pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa isang sikat na law office, umupo si Alejandro sa harapan ng isang abogado. Hindi si Attorney Garcia, kundi isang bagong abogado na may tapat na reputasyon. Mr. Marin, handa na po ang lahat ng papeles, sabi ng abogado. Inilapag ang isang stack ng dokumento sa lamesa. Ito po ang adoption papers para kay Lucia. Tumingin si Alejandro sa mga salita sa papel. Petitioner, Alejandro Marin. Child to be adopted, Lucia de la Cruz. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, malalim, at walang bahid ng anumang kasinungalingan. Inabot niya ang pluma at pinirmahan ang bawat dokumento. Salamat, sabi niya sa abogado. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa eskwelahan. Hindi na si Lucia ang batang kalye na natatakot sa anino. Ngayon, isa na siyang masiglang bata. Nakikipaglaro sa kanyang mga bagong kaibigan sa playground ng isang pribadong eskwelahan. Malinis ang kanyang uniforme, mahaba at maayos ang kanyang buhok. Ang mga mata niya ay nagniningning sa tuwa. Nang makita niya si Alejandro, agad itong tumakbo palapit sa kanya. Ang nangiti ay abot hanggang tenga. Kuya Alejandro! Sigaw nito at niyakap siya ng mahigpit. Niyakap din siya ni Alejandro pabalik. Ang yakap ng batang ito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kayamanan ng Marine Corporation. Kumusta ang araw mo, anak? Tanong niya. Masaya po, sagot ni Lucia. Ang dami ko pong natutunan.
Dinala niya si Lucia sa isang parke kung saan sila naglakad-lakad, nagkwentuhan at nagtawanan. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Lucia, nagsimula si Alejandro, lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Gusto kong malaman mo, ngayon, legal na. Ikaw na ang anak ko. Ikaw na si Lucia Marin. Napakislot ang mga mata ni Lucia. Ako po? Oo, ikaw, sabi ni Alejandro at ngumiti ng buong buo. Ikaw na ang aking anak. Hindi ka na kailanman mag-iisa. Nandito na ako para protektahan ka, alagaan ka, at mahalin ka. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Lucia, ngunit ito ay luha ng saya. Niyakap niya si Alejandro ng sobrang higpit na para bang ayaw nang bumitaw. Salamat po, Kuya Alejandro. Papa. Ang salitang papa ay tumagos sa puso ni Alejandro. Ito ang tunay na tagumpay. Ito ang tunay na pamilya. Gabi na nang dumating sila sa Marine Mansion. Ang malaking mansyon ay nagliliwanag. Ang bawat bintana ay naglalabas ng mainit na kulay ng ginto. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng bangungot. Ang lugar kung saan siya halos mawalan ng lahat. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam ni Alejandro. Binuhat niya si Lucia sa kanyang bisig. Ang bata ay nakangiti. Ang mga mata ay naniningning sa paghanga. Dahan-dahan, dinala ni Alejandro si Lucia sa pagtawid sa main entrance ng mansyon. Hindi na ito isang malaking bahay lang. Hindi na ito isang simbolo ng kanyang kayamanan o status. Ito na ang kanilang tahanan. Hinalikan niya si Lucia sa noo. Welcome home, anak.